Hello once again, sa sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Hangad ko na nasa maayos kayong kalagayan at ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan at mabibigat na karamdaman. Mga kapatid sa bayang Maharlika, nais ko lamang i-share sa inyo ang isang video na kung saan ay inalipusta ang mahal na reyna, Queen Helen Abdurrahjak at sinabihang scammer. Well, bago ko simulan ang video, ay may tanong ako sa inyo. Sino ba ang higit na nakakakilala, nakakaalam ng hirap at pasakit ng reyna? Di ba yung personal na malapit sa kanya at kasama niya gabi't araw, simula pa 2009? Kayo ang saksi sa bisbuhay na karanasan ng mahal na reyna, pero sa kabila ng lahat ay ginawan pa rin siya na masama. Ngayon, itong taong ito claiming as king at sinabihan na scammer ang reyna, pero siya itong ayaw magpakita ng mukha, ay may tanong din ako. Kung siya ang hari ng Pilipinas at hindi tunay ang soberanya at lupasok empire, meron siyang kapangyarihan bilang hari, bakit hindi niya ipahuli kung impostor as queen, si Queen Helen Abdurrahjak as Elizabeth III? Yung tanong niya ay bakit ibang apelyido ay mas malala naman sa hindi niya pag-expose na mukha, nagtatago sa likod ng kamera, sa dilim. Pero ang mahal na reyna Queen Helen Abdurrahjak ay everyday may live sa Facebook with her real face since 2009. Marami siyang tanong na obviously ay hindi niya kayang sagutin dahil obviously ay puro chismis at paninira ang alam. Mga kapatid, narito ang video. Pakinggan ninyo at kayo ang husga sa taong ito. Mga mahal na kababayan, noong nakaraang episode, humingi tayo ng pagtulong ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating sambayan ng Pilipino. Na ngayon po ay muling tatalakay ng ating mahal na hari ang mga programang binigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya hindi na natin pahabain. Narito po ang ating mahal na Supremo, si Rolando Rey Quitivillar. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa iyo, Kapernan, at magandang umaga sa ating mga viewers at magandang umaga sa lahat ng mga Pilipino sa ating bansa. Ngayon ay tatalakayin natin, Kapernan, itong mga asosasyon na mga scammer ngayon na nagkalat. Lalo na ang title dito ang kasinungalingan ng lupasog. So mga kababayan, mayroong tayong kaibigan diyan o isang congressman diyan sa Rizal ang nagsabi na kung magsisinungaling ka rin lang, dapat malapit sa katotohanan. Pero itong mga scammer talagang magaling magsinungaling, Kapernan. Ngayon, gusto niyo malaman kung sino may scammer? Bueno, huwag kayong kukurap. At patuloy kayo sa subaybay sa aking TV studio dito sa YouTube channel at panoorin ninyo ang episode na ito. Number 1, ito ang grupong Lupasog. Ang Lupasog Empire na ito na itinayo ni Maria Helen Abdurrahjak Elizabeth III ay mahigit ng 2 dekada. At ang Lupasog Empire kuno na ito ay isang empire at sila daw ang may-ari ng soberanya. Ang tanong ko po, ano ba itong pag-aari nilang soberanya? Bansa ba ito, Kapernan? Paano naging imperyo o empire ang Lupasog? Ito ba isang bansa rin? Hinahanap natin ang kanilang bansa kung nasaan na. Wala naman pala itong bansa. At nagpanggap itong si Maria Helen Abdurrahjak Elizabeth III na queen o reyna. Kaloka talaga. Mga kababayan, makinig kayo. Ating tatanggalan ng maskara ang lupasog na ito. Ito na. Alam ninyo mga kababayan, itong si Maria Helen Abdurrahjak Elizabeth III, marami ng lulokong tao at maluloko pa kung hindi ito matitigil. Kung magsisinungaling ka rin lang, Maria Helen Abdurrahjak Elizabeth III, sana yung malapit sa katotohanan. Unang tanong ko sa iyo, paano ka naging Elizabeth III? Paano ka naging anak ni Queen Elizabeth II ng United Kingdom o Britanya? Ang mga anak ng mag-asawang Queen Elizabeth II
at Prince Philip ay 4 lang, Kapernan. Isang babae at 3 lalaki. Kung sakaling anak ka o anak itong si Queen Elizabeth anak ni Queen Elizabeth II, itong si Queen Elizabeth III, sana dinanan niya na ang apelyidong Windsor. Dahil ito ang apelyido ni Queen Elizabeth Windsor II ng London. Ang pangalan ng mga anak ni Queen Elizabeth II at Prince Philip ay 4. Una, si Prince Charles, na ngayon ay hari ng Britanya, kapalit ng kanyang inang si Queen Elizabeth II. Pangalawa, si Princess Anne, nag-iisang babae lang ito, Kapernan. Pangatlong anak ay si Prinsipe Andrew at ang pang-4 ay si Prinsipe Edward. Isa lang mga anak na babae ni Queen Elizabeth II, si Princess Anne, at wala siyang anak na Elizabeth III. Okay, uulitin ko, walang anak na babae si Queen Elizabeth II na Elizabeth III. Mga anak sa labas. Malabo rin maging anak kasi pango ito eh. Hindi naman ito matangos ang ilong eh. Ang alam kong nagkakaroon ng anak sa labas ay mga katulad nating lalaki. Oo nga. Ay babae. Ay imposible nga rin. At malabo ding maging anak si Maria Helen Abdurrahman Elizabeth III ng Lupasog na hindi ka naman Briton, Asyana ka. Tingnan mo ang itsura mo, o Maria Elizabeth III, at ang ilong mo, pango, nakatulad ko rin. Na ba? Di ba? Tango sa may ilong mo. Ganun ba? Di ka ba nahihiya sa sarili mo na angkinin mong ikaw si Elizabeth III? Sa bagay, ang mga scammer kasi, Kapernan, hindi marunong mahiya. Ika nga'y kapal moks. Gagawin ang lahat. Oo. Di ko rin alam kung Pinay ito, o Malaysiana ito, o Indonesian ito. Grabe yung pagpapanggap mo sa sarili mo at panuloko mo sa mga tao, Maria Helen Abdurrahman Elizabeth III. Tingnan mo ang sarili mo. Kung ano ang itsura mo, hindi ka mukhang Briton. Nakakahiya ka at ikinahihiya kita kung ikaw ay Pinay. Huwag kang magpanggap, ang dami mong napaniwala sa iyong kasinungalingan. Magsisinungaling ka rin lang, dapat malapit sa totoo. Pinay ka ba? Sa bagay, di ko alam kung Pinay ka o Malaysiana ka. Kaya kayong mga miyembro ng Lupasog, di ba kayo nagtatanong sa inyong mga sarili kung Briton ba ito o Pinay? Si Maria Helen Abdurrahman Elizabeth III, di ba kayo nagre-research kung anak ba siya ng reyna, ng Queen ng London o ng Queen ng Britanya na si Queen Elizabeth II? Di ko alam, Kapernan, kung Muslim itong si Maria Helen Abdurrahman Elizabeth III. Kasi pinagsama niya ang pangalang Katoliko, Muslim at Briton. Sa Muslim ko si Kapernan, kung tunay kang Muslim o kaya nagbalik Islam ka, di mo na dapat gamitin ang pangalang Maria. Sapagkat ang pangalang Maria ay pangalang Katoliko, hindi Muslim. At hindi ginagamit yan sa Muslim, labag yan sa aral ng Quran. Sa Muslim, ang Maria ay Mariam. Kayong mga miyembro, bakit kayo nabulag sa taong ito? Umalis na kayo sa Lupasog sa mga kababayan kong Muslim. Muslim din ang pinagmulan kong angkan. Hindi katanggap-tanggap ang pangalang ito. Sa mga imam, dapat ikondina ang taong ito. Pinagsama ang pangalang Katoliko, Muslim at Briton. Ginamit ang pangalang Abdurrahman para mahikayat ang mga Muslim kong kababayan. At Maria naman ang ginamit para mahikayat ang mga Kristiyano. At Elizabeth III naman para mahikayat ang mga dayuhan. Isipin mo, dami talagang kalokohan to ha. Talino. Ito pa, ang Lupasog ay isang empire daw. Alam po ninyo mga kababayan, ang empire ay makapangyarihang bansa sa mundo. Pag sinabing empire, halos lahat na kalahati sa mundo ay sakop ng isang empire na pinamumunuan ng iisang hari lamang. Take note, iisang hari lalaki at hindi babae ang mag-ahari ng isang empire. Ang empire na bansa, kontrolado niya ang relihiyon at gobyerno. Kompleto sa armas at mga tao, halimbawa na lamang. Ang Persian Empire, lalaki ang namuno nito, Kapernan. Roman Empire, lalaki din. Ottoman Empire, lalaki rin. Mongolian Empire, lalaki yan si Genghis Khan, ang ganun. Papatan, hindi ko lang alam. At marami pang iba. Ang mga naging empire na ito ay malalakas at mananakop
ng lahat ng mga bansa. Paano naging empire ang lupasog? Malinaw mga kababayan, ito ay isang malaking bitag, panlilinlang at panuloko sa inyong mga naloko mga miyembro. Maraming mga naloko ang lupasog na ito, lalo na si Maria Helen Abdurrahman Elizabeth III. Ngayon, ang tanong ko sa mga miyembro na naloko ng lupasog, ang sabi niya sa inyo, mag-invest kayo ng pera, kikita kayo, parang double your money ito, Kapernan eh. Negosyante. Negosyante. At saan ngayon ang kita ng pera nyo? Saan ang pera nyo? Nawala na para maliwanag, ito ay isang scam, nawala na parang bula. Malalaki ang mga membership fee at libo-libo ang hinihingi ng mga mga hinihingi sa inyo at may contribution pa. Pangakong ririlisan kayo ng pera. Isa pa, nitong nakarang September, naglabas ng special order si Maria Helen Abdurrahman Elizabeth III. Piling kasi nito Kapernan, Reyna na o Queen. Ang lakas ng apo ko, no? Nag-order, naglabas ng special order na ang feeling niya, Queen na talaga siya, na hanggang September 16, 2023 na lamang daw si Pangulong Bongbong. At patatalsikin na nila kapag hindi ibababa sa pwesto si Pangulong Bongbong. Ang kapal talaga ng mukha ng mga taong tinamaan ng magaling nito. Ngayon, ang tanong ko, ano ang nangyari kay Elizabeth III? Bakit hindi niyo napatalsik si Bongbong Marcos sa pwesto? At ang lakas pa ng loob mo, pati ang mga general ng Armed Forces of the Philippines, inutusan mo na paghuhulihin ang mga... Ay, anak ka ng kagang talaga, oo. Para sa kalaman mo, kicking Elizabeth the third, sir, baliw na siguro ito Kapernan, eh. Tama na yun. Baliw na to, na para maintindihan po ninyo, binuto ng taong bayan si Bongbong Marcos at tao din ang magpapatasi sa kanya sa pwesto bilang Pangulo ng Bansa. Ito ay ayon sa 1987 Philippine Constitution. Ito pa ang nakakatawa sa lupasog Kapernan. Si President Ferdinand Idrilin Marcos daw, ang tunay na pangalan daw, ayon kay Maria Helen Abdurrahman Elizabeth III ng lupasog ay Rogelio Madrid Abran. Alam ninyo mga kababayan, si President Ferdinand Idrilin Marcos ipinanganak noong September 11, 1917. Kung susumahin natin ang kanyang edad ngayon ay 106 years old na. Si Apo Lakay. Ibig bang sabihin ng lupasog si Rogelio Madrid Abran ba ay 106 years old na din? Alam niyo mga kababayan, sa mata ng buong mundo, patay na si President Marcos. Inilibing ito noong 2017 sa libingan ng mga bayani sa panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nang mailibing siya, dito na bumagsak o bumulusok ng gusto ang global recession o ang pandaigdigang kahirapan. Lahat ng mga ekonomiya ng mga bansa sa buong mundo ay naghirap. Walang tigil sa pagtaas ng mga bilihin. Ang inflation lalong tumaas. Kung bababa man, bahagya lang at muling magtriple sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Ang sinasabi ng sinungaling at peking Elizabeth Elizabeth III na ito ay isang malaking kasinungalingan. Alam mo, nagsinungaling ka na rin lang Maria Helen Abdurrahman Elizabeth III. Sana pinaganda mo pa para magbukang totoo, pati ako. Kaya mo nang paniwalain. Kami ni Kapernan hindi mo kaya paniwalain eh. May dokumento tayo. Ulitin ko. Si President Ferdinand E. Marcos ipinanak noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Siya ay anak ni Josefa Edralina taga Zamboanga. Si Mariano Marcos na kanyang kinagis ng ama ay hindi niya tunay na ama. Siya ay anak ni Josefa kay Mao Zedong ng China. Ang tunay na pangalan ni Ferdinand Idrilin Marcos sa Chinese name ay Chua Tai Li at hindi Rogelio Madrid Abran. At wala din dugong Muslim si President Ferdinand Idrilin Marcos at hindi rin siya senior dahil ang junior niya ay namatay noong 1975. Si Bongbong ba ngayon, tunay na anak ng President Marcos?
Abangan lang ninyo ang susunod na expose at video tatalakayin po natin dito sa ating channel. Kaya kayo mga naluko ng lupasog ni Maria Helen Abdurrahman III, maliwanag na peke o baliw ang babaeng ito at lalong hindi anak yan ni Queen Elizabeth II ng Britanya. Kayong mga nabiktima ng lupasog, mag-isip-isip naman kayo. Gumising na kayo sa katotohanan at huwag na kayo magpaloko pa uli sa lupasog na ito. Ayan, napakinggan ninyo mga kamaharlikan. Halata ng taong ito ay walang alam sa Mapilindo Agreement. Ginawa pa talaga tayong tanga na hindi natin alam ang kasaysayan ng tunay na Ferdinand Adrian Marcos. Alam na natin yan, pero obviously ito mga taong ito ay hindi alam ang sinasabi at mukhang talaga mga walang alam sa kasaysayan. At ang masasabi ko ay ilabas man niya o hindi ang mukha niya ay mahahanap siya at siguradong mananago sa soberanya. Kaya nasa sa inyo mga kamay ngayon kung paano niyo ipagtatanggol ang mahal na reyna laban sa tabil ng dila ng mga taong ito na nakatago sa dilim sa likod ni Ka Ferdinand. Bakit ayaw niya magpakita ng mukha? Takot ba siya sa scammer na si Queen Helen Abdurrahman? Dokumento sa dokumento ang magpapatunay at maglalabas ng katotohanan. Mabuhay!